Great people of God, welcome to my channel, Seranton Channel Info. Don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update ko kayo sa aking mga next presentation, PowerPoint, and modular presentation. So, ngayon po, ito ay modular presentation. Now, this is Unit 3, Topic 4, Lesson 4. Unit 3, Module on Political Education. Lesson Topic 4, Compassionate Leadership, the Year of Merit. So speaking about a compassionate leader, here in the Philippines, leaders always claim that they are merciful and loving. They always have a helping hand for the poor. Kanilang lagi mga trata, mga pangako, lalo na kapag kakampaign o eleksyon. Sabihin sila ay mga mahirap, pro-poor, at tulungan ng mga mahirap. Ako sila na niluplok kung sila ay nanalo sa eleksyon. Laging ginagamit nila mga mahirap. Pero ang tanong ay, who is true compassionate leader? Ito ba ay nakikita natin sa mga pinuno natin ngayon sa ating bansa? Ito ba ay nag-exist pa rin mga Pilipino? Lalo na sa mga namumuno sa ating gobyerno, pamahalaan. Who is true compassionate leader? So, they are not convinced that the current leaders are compassionate leader like Jesus, like God. Kasi ang ating topic ngayon ay about compassionate leader, compassionate leadership. How to become a compassionate leader? Paano ba tayo magiging isang mawain, may habag, may awa, tulad ng ating Diyos, tulad ni Jesus? Compassionate leader. Nakita niyo naman during his 3 years public ministry throughout the Israel. Kanyang pangangaral from Galilee, from north down to south, Judah, Jerusalem. So makita na natin, nakikita natin ang kanyang mga ginawa, ang kanyang pagiging compassionate leader during his 3 years public ministry. So nakita natin kung paano niya pinalinga ang mga mahihirap. Ito yung tunay na leader na hinahanap natin hanggang ngayon. We are aspiring for that. We're looking for that good character or attitude. Now, paano ba maging isang maawain, compassionate leader? Just remember, napakaganda ng katagang ito sa ating wikang Tagalog. Pilipino, yung tinatawag na unawa. Sabihin noon ay maunawain na pinuno. Inuuna niya lagi yung awa, kanyang kapwa. Ibig sabihin ng unawa. Inuuna ang awa. Yun ang mga leader, tunay na leader, compassionate leader. Ngayon, paano pa tayo magiging isang katulad ni Jesus na compassionate leader? So may kwento rito, alam naman natin, especially yung kwento dito sa the parable of the Good Samaritan. So, itong story na ito, nakikita natin sa story ito na may mga travelers, may mga naglalakbay. Pero ang tanong dito ay among these travelers, sino ba ang naging tunay, naging good, naging mabuting, let's say, yung the good neighbor, wag natin, love the neighbor, who love his neighbor, of course. So, yung the good Samaritan, kasi sa kanilang kultura at kung titingnan natin yung mapa ng Israel, yung northern part ay sa Galilee, Nazareth. Itong Samaritan, maglalakbay ka from northern part, going to south sa city of Jerusalem. Dadaan mo itong gitna. No? Yung gitna ay tinatawag na Samaria. Yan. Dadaan ka dito sa Samaria, kaya sila Christ, lalakbay going to Jerusalem. So, dumaan sila niya sa Samaria, meron nga itong senaryo na may nga siya doon sa may balon, diba? Sa may well. Encounter niya yung Samaritan woman na nag-iigib ng
big. Tapos, ito ginamit niya itong kwento na ito, itong parable na ito, na bakit naging good Samaritan? Bakit pa yung naging mabuti sa kapwa? Tanong rito, who is the good, sino yung naging mabuti sa kapwa? Good in his neighbor. So, nakita dito na itong mga Levite, yung Pharisees, bagamat sila ay may mga pinag-aralan, expert in law, bakit hindi nila tinulungan itong nakandusay sa daan na alam naman natin na, so to speak, layman's term ay hinarang, no? Na, binugbog, pinagtakawan o hinold up. Yan. Pero among the street travelers, Samaritan lamang ang nagkaroon ng habag, nagkaroon ng malasakit, nagkaroon ng unawa, nagkaroon ng, ng habag, mercy, passion, doon sa taong nakita niya, no, na nakandusay sa daan. Bumaba siya. Tinulungan niya. Dinala doon sa inn or hotel. At niya pa doon sa innkeeper, ay babayaran ka, dodobling ka, basta alagahan mo yung pagalingin mo. Sa ngayon kaya, meron pa kayang ganitong good Samaritan. Kapan po sa mga YouTube channel, merong mga social experiment. Tanong ay, sino kaya maging good Samaritan? May iba doon ay lalakad din maghuhulog ng pera, unaware, at tapos may mga kasunod, may iba ay good Samaritan, may iba ay binabalik ng pera, pero may iba hindi, kuha na nila. Hindi mga experimental, no? O to become a good Samaritan. Ibig sabihin, may mga tao pa rin na may mga mabubuti ang loob. Pero din mga tao na hindi naging mabuti ang loob, na hindi naging tapat sa kapwa. Kaya nga tuturo sa atin ito ay maging compassionate tayo. Katulad ng pinakita ng ugali ng Samaritan. Pagamat itong mga Samaritan ay tinuturing nila na low class or second class, babang uri sa lipunan, walang pinag-aralan, mga pagano, pero ito ay nagpakita ng kabutihan sa kanyang kapwa. Yung tinuturo ng Panginoon sa atin na to love our neighbor, to love ourselves. Now, paano ba magkaroon? Paano ba tayo maging compassionate leader katulad ng Panginoon? Na meron akong papapanood sa inyong pelikula, if that's airtime, ganda itong classic movie na ito, napaganda nito, Les Miserables, French movie, napaganda nitong story na ito, kasi dito ay mayroong dalawang pinuno. Ang isa rito ay gustong magbago, pero nagbago siya. And then, at the end of the story, so, pareho naman silang mga pilit na gumawa ng mabuti. Pero ang tanong dito ay, whose leadership is Christ-like? Why? From the story, what are the characteristics of compassionate leader? Ngayon sa YouTube, meron niyang classic movie na naka-load. No? Ganun din pa rin naman ang story, yung plot. Ganda rin naman, no? At kasi ay napibintangan ko na si Jean Valjean, kusang pagnanakaw ng loaf of bread, ha? Dahil lamang sa pagnanakaw ng loaf of bread, siya ay nakulong, no? Habang taon. Pero siya nakalaya, nagbago naman siya. Kaya lang talagang tinutugis pa rin siya nitong si Jobert. Nakilala siya and then siya daw ay talagang may kasalanan. So, dito makikita natin sino yung gumawa ng kabutihan sa kapwa. Among these two leaders, sino ang merong passionate leadership? Sino rito ang whose leadership is Christ-like? So, panoorin niyo yan. May modern version yan, 2012, may more on musical eh. Ida is na Hugh Jackman at si Russell Crowe. Ito may more on a musical. Pero meron pa yung 2008, maganda na panood ko. Ilang mga online app na libre naman. Napanood ko yung kayang bida is Liam Neeson. Internet. Hanapin niyo sa mga online app, meron kayong may mga na free naman yan. Maraming mga online free movies. Alright. So, example na nilagay ko dito na patron saint of this lesson, of course, Mother Teresa, Saint Mother Teresa of Calcutta. Kita naman natin yung kanyang
pagiging habag, pagiging hawain, no? Compassionate leader. Napaganda nung kanyang karakter, ugali na pinakita rito. Alam nyo, talagang ginaya niya yung ating Panginoon. Gawin ito. Just like Saint Francis, yung literally, no, ginaya nila ang Panginoon mismo. Lalo na si Mother Teresa, Saint Mother Teresa, Saint of the Gati, kung tawagin. Kung siya hindi pa patay ng mga 1980s, ang tawag pa niya, the living saint. Kaya siyang bilis na naging santa. Imagine, siya ay isang educator, siya ay isang guro, teacher, from Albania. Then he went to uh, missionary work. Punta nga siya ng India, Calcutta, at doon niya na binuhos ang kanyang buhay. Literally, in-apply niya ang pagiging Kristiyano, no? Faith with good work. Talagang she followed Christ in life. Kaya nga sabi niya only Jesus, serve Jesus, love Jesus. Kanyang kataga. No? Serve Jesus, only Jesus. Yun ang kanyang famous quotation. Kung siya ay inimbitahan sa New York, salita siya. Napakaraming mga bisita, mga mataas na tao, mga kilalang tao. No? Papasimbahan, mga gobyerno. At yun ang kanyang sinabi. Love Jesus. Serve Jesus. Only Jesus. Literally, she applied. The faith applied. Faith with good work. Na-apply niya yung salita ni ulat ni James, St. James, Santiago, na faith without good works is dead. Ang ginawa niya, faith with good works. At ito yung ating identity bilang mga Katoliko. No? Faith with good work. Dapat maging ganito rin tayo. Tulad ni Mother Teresa, tinularan niya ating Panginoon, compassionate leader. Tinularan niya, she imitated Christ himself, our Lord, a compassionate, full of mercy and love, compassionate leader. Okay? Now, dito sa next topic natin, so we'll end up here. Well, for now, part 2 natin, papaliwanag ko itong kasi compassionate leader, one must perform the following. So, papaliwanag ko sa inyo the next part na ito, part 2 ng ating compassionate leadership. So, for now, God bless. See you in the next